Admission po beloved selected choir mal, tayo pagpalain ng ating malapinon. Kaya nalito na po tayo minmal sa pagkikinig ng salita ng ating malapinon. Ito po natin bigay po natin pagkataon sa ating mga aral, ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binias. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, ating beloved Preacher Jerry Galgo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin mo na mahal. Opo, dakilang Diyos, ang lasmasus, maraming salamat. Sa ilang pagkataon, galubos sa amin sa araw na to na kami nagsama-sama naman na aming mga kapatid sa pagpupuri, pagsamba, sunigilang balang na pangalan. So lahat dalangin at naipon na panalangin ng ating beloved parents in the Lord, langisan mo ko Lord, sa ganang angin, wala kang magawa. Ikaw lang aking karunungan, ikaw lang aming kaalaman, ikaw ang kapangyarihan. So open the mind, understanding the brethren, believe the gospel. I bind Satan, cast out hindrances in our midst right now, my God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Ang lahat na maligaya sumigaw ng praise the Lord. Amen. Di po tayo magtagal, mga na mahal. First of all, the highest praise, glory and thanksgiving and majesty, only to our loving God, the Savior. Give double honor and respect to the dearly beloved parents in the Lord, and always remember and cherish and treasure the blessed preaching and teaching our beloved Rebel Pastor Almeida and the prophet of our loving God, also beloved son Pastor Lina Almeida, and greetings to the whole blessed Almeida children and the whole blessed Almeida family. And greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers. To all of you, my dear brothers in Christ, sa lahat po ng mga webcast viewer natin sa buong daigdig, nag-aantabay ng ating live streaming dito sa dako ng CDO. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, medyo natagal-tagal kami pagbalik sa CDO, kaya para Manila, celebrate tayo ng 25th anniversary sa Talipa Victorious Space Mission, ay dumiretso kami sa dako ng Iloilo. Kaya binisita natin ang mga station natin na 3 doon sa dako ng Piraris, Sara, Iloilo, Pontevedra, Cape, saka sa San Jose Antique. Ngayon po, ang ating gawain sa Pontevedra ay may attempt na po yung ating chapel na pinapatayo. Sa Sara po, almost tapos na. Mamaya sa habag at tawa ng Diyos. Dahil sa inyong pagsuporta, pagbibigay, naabot natin yung mga station sa dako ng Kabisayaan. Pinagpala tayo ng ating Panginoon. Amen. Hindi man tayo karapat-dapat, pinagtiwalaan tayo ng Diyos upang magasiwa sa bawat mga gawain. Ito'y dakong pribileyo yan, pagpapala sa atin. Although we are not worthy, kaya mahirap talaga ang mag-una sa gawain ng ating Panginoon. But by the grace of our loving God, to the prayer, beloved parents, Lord, nandito tayo, patuloy pa rin tayo binigyan ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Kundi dahil kami bigyan kalakasan, mahirapan po tayo mamilal. Kaya may edad na tayo. So, kung hindi ang Diyos sustain sa ating health at buhay, wala tayong magawa. Kaya dapat lang natin papurihan, pasalamatan, lulatiin ang aking dakila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. So, hindi lingid sa iyong kaalaman, mga minamahal. Nakikita na po natin sa paligid ang mga nangyayari sa buong daigdig. Hindi na po yan pwede sabihin na, hindi po biro yan. Maraming na-discuss maraming namatay, maraming nawasak na mga tahanan, maraming mga infrastructure na wasak sa ating gobyerno. Grabe, may mga graft and corruption sa ating gobyerno. Billion ang nawala ng pera sa Pilipinas. Mayaman pala yung Pilipinas, kaya napunta lang sa mga politiko na mga corrupt. Mga minamahal, kung binigay pa nila sa gawain ng Diyos, sigurado pinagpala pa ang gawain ng Diyos. Hindi po sa malinis makapangaltin ang ebanghelyo ng lubusan, mga minamahal. Kaya para maligtas po natin ang maraming tao. Sabi ng Biblia, occupy till I come. Okupahin natin ang buong daigdig ng ipangal ebanghelyo para marami pang maligtas.
Kaya siyempre, paano natin pag-occupy sa mga tao sa buong digmangaral na medyo siyempre kailangan natin, we need much financial, mga minamahal. Kaya yung mga pera sa Pilipinas, sayang na binabayad natin sa mga buhis. Mapunta lamang sa mga kamay na hindi mabuti. Kaya tayo magtapat, magbigay sa gawain ng Diyos. Kaya ating binibigay, hindi po mawala yan. Sigurado ibalik ng Diyos, i-multiply ng Diyos ang panapala sa ating buhay. Hindi po tayo matalo, hindi tayo agrabyado, kaya wala po magnakaw ng binibigay nyo sa Diyos. Makikita mo po yon. Makita mong pagsagawa ng mga gawain, mga minamahal, maplastar yan. Sa habang before ang Diyos babalik, tayo po ipagpapalain ng Diyos dito sa lupa. Pagtapat tayo sincero, hindi po tayo magtampo sa ating malapain. Sigurado, buksan ng Diyos ang mga langit at ibus yung papala para sa ating buhay. Ngayon, bilang Kristiyano, magbantay po tayo sa paligid, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung minsan, hindi natin mabantayan tayo nagkukumpiyansa. Sa katagalan natin paglingkod sa Diyos, kung minsan nagbibilang tayo na ilang taon na para ba naging kumpiyansa tayo. Mga minamahal, huwag tayo magkumpiyansa. Paalala lang po natin palagi ito. Kung ginagamit ka ng Panginoon sa church bilang manggagawa, preacher, musician, mga cameraman, choir members from adults, finance, single youth, mga children's choir, lahat ay ginagamit ang Diyos. Alam mo yung isang paggagamit sa Diyos, it's a high calling. Mataas yan nga pagkatawag sa atin na tayo tinawag ng Diyos upang gamitin siyang gawain. Hindi naman tayo karapat-dapat. Marami tayong kahinaan, namin tayong mga lapses. Kung tayo-tao lang titingnan tayo, hindi tayo karapat-dapat dito tumayo sa banal nga pulpit. Hindi tayo karapat-dapat humawak ng mga banal nga mga gamit ng church. Ito makikita sa pulpito, mga microphone, mga camera, lahat na ginagamit natin ito, that is considered yan as holy things. Banal na mga bagay. Basta ginagamit sa sanctuaryo ng Diyos sa gawain niya, ang tawag yan, mga holy things. Because this place is a holy place. Dito bumababa ang presensya ng ating Panginoon. Amen ba? Kaya dapat be careful sa ating pagpapagamit. Nga tayo po'y ang puso natin malinis, ay dalisay na nagpapagamit tayo na walang halong kahipokrita, walang halong kayabangan, kundi bukas ang puso from our heart with all sincerity, nga tayo maglingkod sa Diyos. Ang ating paglingkod, dapat maroon tayong magpakumbaba, sumunod sa patakaran sa iglesia. Kaya naglagay ang Diyos sa iglesia ng pastor, evangelist, prophet, teachers, lahat. Para yun, for the work of the ministry, para pagsagawa ng gawain ng Diyos. Para mga Kristiyano ay maperpekto sila so that the man of God or the children of God will fully furnish. Yung masangkapan, kung sa Bisaya pa, sa lahat na mabuting gawa. Amen? Matuturuan tayo kay ang Biblia, ito po'y nag-warning, nagpapalaala. Lahat nakasulat sa Biblia, puro yan paalaala. Amen? Ilang taon na nakalipas, nakasulat sa Matthew chapter 24, verses 6 to 7, nga time will come, makarinig kayo ng gera. You shall hear rumors of war, makarinig kayo ng gera, away, nations against nations. Brothers against brother. Amen? Kingdom against kingdoms. There shall be famine, gutom, pestilences. Maraming tao nangamatay. At earthquake in diverse places. Nangyari na. And all these things are only the beginning of sorrow. Itong nangyari lahat sa buong daigdig nakasulat sa Biblia in the book of Matthew chapter 6:47. If you read that, nakalahat dito sa amin, all these things are the beginning of sorrow. Umpisa pa lang ang lahat ng bagay nangyari sa buong daigdig. Umpisa pa lang ito ng kahirapan, kalungkutan ng tao sa lupa. Maraming nalungkot, nawasak ang mga tahanan, namatay yung mga pamilya, nang wala ng pagkain, trabaho, nangalungkot sila. Tama ang Biblia sa Matthew chapter 28 verse 8, and all these things are the beginning of sorrow. And that is not yet the yet come. Hindi pa daw ang tapusan ng buong daigdig. That is not the end. Hindi pa katapusan. Only. Ibig sabihin, may darating pa.
Natatakutan nila ngayon sa mga P-box, yung the big one, yung pinakamalaking lindol na darating. Tinawag niya the big one. Kaya mga minal, walang makakontrol sa mga kalamidad kundi ang Diyos lamang. Wala. Lahat ng mga pinomeno, lahat ng mga kalamidad, mga disaster sa buhay, walang makakontrol. Only God. Ngayon, tayo mga anak ng Diyos, naglingkod tayo by means of our sincerity and faithfulness and prayer sa ating Panginoon with prayer and fasting. Makontrol ng Diyos, pakinggan tayo ng ating Panginoon. Makontrol niya ang bawat salot darating sa mga tao para hindi mapiktuan niyang Kristiyano, hindi mapiktuan yung gawain ng ating mahal na Panginoon. Tayong pinapakinggan ng Diyos. Wala naman tayo ginagawa sa ating tahanan. Mga minahal, kaya nyo magtumils-tumils yung mga tahanan. Huwag manawagan tayo sunisapin, magpasting kayo dito. Lahat mag-pray tayo sa ating tahanan. Mga minahal, nanawagan ang church nga kailangan mag-pray tayo with prayer and fasting, manalangin tayo, mga minahal, para mapigilan ang mga kalamidad, mga darating pa na bigwan ng mga earthquake, ano pang klaseng kalamidad, mapigilan yan. Dahil bakit? Pag ang mga Kristiyano umiyak, the Bible say, when the righteous cry, the Lord hear it. Yung mga matuwid, pag umiyak sa Diyos, hingin ng tulong, ang Panginoon makinig, pakinggan sila ng Diyos. When the righteous cry, the Lord hear it. Pag umiyak ang Kristiyano, may ng tulong sa magsusumamo, ang Diyos, pakinggan po tayo. His ears always incline to our prayer. Ang tainga niya palagi naka-incline, nakikinig palagi sa ating mga panalangin. Kaya huwag tayong magkumpiyansa, mga minamahal. Every now and then, pag may gawain, Wednesday, Friday, Sunday, wala kang ginagawa sa iyong bahay. Hindi ka busy, galing sa work, sa eskwelahan, pumunta ka sa gawain. Kaya dito ka lang makapag-render ng pagpupuri, panalangin sa ating Panginoon to help the people, to help the brethren, to help the church. Hindi tayo pwede ngayon magkumpiyansa. Kaya tandaan natin, mga minamahal. The Bible say in Revelation chapter 22, verse 11, pakibasa. 11:12. Pakibasa lang. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 22, ang talatay 11 hanggang 12. Sa 11, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. 12, narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Praise Palakpakan po natin ang Diyos. Mga minamahal, ang Biblia nagpapaalala sa atin, in the last time, sa huling araw, ito makita mo ng mga signs sa church before the coming of the Lord. Una, yung mga lindol, lahat, mga signs of His coming. Malapit na. Because His coming is very near. Ito pa makita mo sa iglesia. Revelation chapter 2 verse 11. Yung mga liko, yung dili matarong, lalo magpakaliko. Amen? Ang mga liko ay lalo magpakaliko pa. Ang marumi, gumagawa ng karumihan, ay lalo pa magpakarumi. Ang matuwid, yung mga matarong, ay lalo sila magpakamatuwid. At ang banal, lalo magpakabanal. Ngayon, bantayan natin ito. It's a warning. Baka pag malapit na malik ang Diyos, dito tayo sa unat ng binasa. Baka gumagawa ka ng kalikuan. Gawa-gawa ka ng hindi pagkamatarong. Manatili ka daw liko. Manatili ka ng hindi matarong. Hindi ka na makalis dyan. Hindi ka na magbabago. Kung Kristiyano ka na, nagpakarumi ka pa. Gumagawa ka ng karumihan, kasalanan sa sanlibutan. Sabi niya, lalo ka magpakarumi pa. Tandaan natin yan. Ngunit kung ikaw tuwid, matuwid ka na ngayon. Swerte ka. Kaya sabi ng Biblia, lalo ka magpakatuwid. Kung banal ka na ngayon, lalo ka pa magpakabanal. Sabi ng Biblia, sa 12, and behold, I come quickly. Sabi niya kailangan sa kanyang pabagsak, ako'y paparito ng madali. Kaya, kailangan paparito siya ng madali in the moment, in the twinkling of an eye.
Kailangan badatnan niya yung mga taong nagpakabanal at mga matuwid. Kaya madali, babalik ang Diyos kaagad, biglaan. So kung nasumpungan kang gumagawa ng kalikuan, karumihan kasalanan, hindi ka na madala sa rapture. Kaya sabi niya, behold, narito ako'y madaling pumaparito. Ang pumarito sa Diyos, ano lang, in the moment, in the twinkling of an eye. Gaano kabilis yung kisap mata? Ganun lang. Hindi mo mabilang. Pak! Madaling pumarito siya. E ngayon, kung nagpakarumi ka, nagpakaliko ka, paano ka makapagsisisi? Hindi ka na pwede. Lord, patawarin mo. Hindi na. Kaya ang pagbalik ng Diyos, grabe. In the moment, in the twinkling of an eye. Yung matuwid at banal, sila babaguhin kaagad. They are changed from their corruptible body. A mortal body will be changed into immortal body. Maging banal upang sila makaakyat sa kalangitan. And behold, I come quickly and my reward is with me. Ang reward sa Diyos nagbumula. Anong reward? To give every man according as his work shall be. Ang gantimpala reward ibigay sa bawat tao o yun sa kailang mga ginagawa. Matuwid, banal, matarong. Pero kung ikaw ay gumawa ng maliko at karumihan, yan ang tatanggapin mong reward sa Diyos. Saan ka pupunta? Itapon ka sa impyerno. Imagine, sa ilang taon nating paglilingkod, sa isang kisap mata lamang, wala na nakabantay na kumpiyansa kita. Diyan ka pa rin, nagpakarumi ka pa rin sa sanlibutan ito. Nagpakaliko ka pa rin. Although nga Kristiyano ka. It's a warning. Kaya ang Biblia nag-warning sa atin. Dahil ang pagbalik ng Diyos very quickly. Ganun lang. Kaya huwag magkumpiyansa. Amen ba? Amen ba? Kaya magbantay kita, mga beloved kapatiran. Sa Biblia, yung itong na holy, the holy will be holy still. The righteous will be righteous still. Sa church, pagsabi holy, alam niyo naman yung meaning ng holy, balik-balik tayong pinipreach ito. Ang holy, holiness means separated. Separated. Hindi kayo palagi magsama. Lalo kayong opposite sex or the same sex. Hindi kayo pwede magsama-sama. Bawal po yun. Ang tawag yan, over-familiarity. Ang magdala niyan, pag wala na kamong over-familiarity ka mo, kung anong gusto ng isa, gusto mo rin. Pag ayaw niya, ayaw mo rin. Nagkaintindihan kayong dalawa. So, mawala kayo sa paglingkod sa Diyos. Mawala kayo yung free will sa bawat isa dahil overclose na kayo. Huwag ka dyan. Dito ka sa akin. Kaya dahil close kayo masyado. Yun. Kahit siya pupunta sa impyerno, susunod ka rin. Dahil sobra na yung string attached. Dito kayo matulog sa bahay. Katabi tayo. Yun. Hindi ka na makaiwas. Pupunta tayo sa Shell. Pilmi kayong dalawa magsama. Pati mag-assist, gusto nyo kamo pa rin palagi magkasama. Pagbantay sa gate, palagi kayo magkasama. Maglinis ng CR, palagi kayo magkasama. Pagsunod sa CR, dalawa pa rin kayo magkasama. Magdumi ang isa, pareho kami magdumi. Isa lang yung basin. Magpatong kayo. Tingnan mo. Bantayan nyo yan. Yung liko, magpakaliko pa. Yung marumi, magpakarumi pa. Ngunit yung banal, lalo magpakabanal. Anong banal? Siyempre, you must to be separate each other. Yan nag-preach ako sa Sarah. Kung walang kamag-anak, walang kapatid, walang ante, walang uncle, ang paglingkod sa Diyos.
Pamilya ko yon, pinapangaral ko sila. Kung walang kapatid, walang uncle, walang pinsan sa paglingkod sa Diyos. Pag mali kayo, mali. Pag tama, tama. Dahil hindi nyo pinaglingkuran yung uncle nyo, yung tito nyo, pinsan, hindi nyo pinaglingkuran sila. Hindi sinusunod sila. Ang sinusunod nyo dito, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang magligtas sa atin, hindi kung sino pa man nga kapag-anak mo. Kasi Apostol Pedro, tinawag ng Panginoon, umalis ang kanyang beloved wife, mayroong sakit. Imagine, hinisipin mo, asawa ni Pedro yon, dapat asikasuhin niya dahil may sakit. Pero yung order ng Panginoon, go, preach the gospel. Anong ginawa ni Pedro? Binayaan niyang asawa niya may sakit. Sumunod sa Diyos. Anong sabi ni Pedro? I rather obey first God than men. Mas unahin ko sunod ang Diyos kaysa tao. Pero asawa niya yun. Amen? Amen. Dili sa church, may patakaran ang church. May nangunguna. Dapat sundin nyo kung anong programa ng nangunguna. Sundin nyo anong mandar ng nangunguna. Hindi kayo ang magturo sa nangunguna. Tandaan nyo, mga minamahal. Baka magkamali kayo sa inyong mga desisyon. You have to respect the authority and honor the authority. Hindi kayo pwedeng masunod, mamili ng gusto nyong assignment dito. Dahil may tinalaga ang Diyos. And the Lord sit in the church, and the Lord sit in the church. Naglagay sa iglesia. Ano yun? Apostle, prophet, pastor, evangelist, teacher, workings of miracles, diversities of tongues, helps government, and miracles and healing of their sicknesses. Bakit naglagay ang Diyos sa iglesia nga manguna? Ano? Para magturo, magtuwid sa Kristiyano. Sila ang mga siwa, sila nanganguna. For the work, For the work of the ministry. Sa pagsagawa ng ministeryo ng Diyos, sila, for the work of the ministry. So that the children of God will fully equip with all good works. Ano yung mga anak ng Diyos ay fully, mabuo, sangkap sila nga maturuan sa mabuting gawa, nga may kabanalan at may katwiran para upang sila tumatag for the edifying of the church, para tumibay ang iglesia. That's why naglagay siya sa iglesia ng mangunguna. Kung anong sabi ng mangunguna, sundin nyo, hindi kayo ang masunod. Kaya pag sinusunod yung sarili nyo, over familiarity kayo. Parang wala ka ng respeto sa mga nguna. Eh sabi niya, sila lang naman dyan nagdesisyon. Walang nagdesisyon sa church, kundi yung nangunguna. Kahit wala kami dito sa Cagayan, sa Manila kami, sa abroad, sa ibang lugar, kami lahat ditong gumagawa ng programa. Kami ang gumagawa ng programa. Kami naglalagay kung sino mag-preach, sino mag-iso sa giving, sinong song leader, sino mag-assess. Kaming naggumagawa yan ng mga programa. Walang nagagawa yan. Si Sinaida hindi nagagawa ng programa yan. Si Mr. Vicky hindi gumagawa yan. Sila Gigi hindi gumagawa. Kami ang gumagawa ng programa, sumusunod at tagasulat ng sila. Hindi nyo pwede sabi kayong masunod. Mali yan. Sino nagkamali? Kayong maling desisyon. Hindi pwede mali ang nanguna sa kahabagan ng Diyos. Dahil kinaprayer namin yon. Ilang taon na tayong nanguna sa habag ng Diyos. Kung palpak ang aming pagdumala, palpak din ang gawain. Walang nangyari. Kung ako lang yung tanungin, yung nasabi ko sa preaching ko last dati, kung may resignation ng church, mag-resign na ako. Kaso walang resignation church.
Nakiusap ako sa beloved children, kung pwede ibang preacher lang ilagay dito sa Iloilo, Punta Bita, hindi na namin kaya. Pagod na kami, mag-look out pa kami sa ibang lugar, lost of strength na ang aming buhay, isipan namin marami na, niisip. Ibong Mindanao parang napakarami, may Visayas pa, financial, grabe kahirap. Ang aming exert our effort sa aming strength na katawan. Anong sabi, beloved children? Kuya, walang iba. Kayo pa rin. Sa habag at tawa ng Diyos. Kaya kami pag-order ng beloved children, wala kaming sabing, ayaw ko, hindi ko nag-aya. Nakiusap lang kami. Pag sabi, walang iba, kuya. Ang sagot namin, yes, Unang dalangin mala pastor, sa iyong desisyon sa habag at awa ng Diyos, gawin natin, gampanan namin aming tungkulin bilang mga manggagawa. Kaya kayo dito sa CDO, dapat pag walang yung nanguna, manalangin kayo. Pinanalangin nyo ba kami pag wala kami? Baka ba yung panalangin nyo, sana madisgrasya sila? Sana malunod yung barko nila? Sana makras yung aeroplano nila? Baka yun ang pinapanalangin nyo. Mami na mahal, we are one body of Christ and member in particular. Pagod ng yung nanguna, pagod ng yung malapas ng pastor, pagod nyo. Isang koneksyon ng tayo. Isang katawan ng tayo. Look at me. What is the body? The whole body. Whole body components composed of head. Yung head, may 5 components yan. Mata, ilong, baba, at saka tainga. Pagbaba, liig, kamay, balikat, daliri, katawan, tiyan, may hawak, masakit. Luta-luta sa tuhod, masakit. Paa, masakit. Kompleto yan. Sabi ng Biblia, kung may isang parte na masakitan, ang daliri mo masakit, apektado buong katawan mo masakit. Ganon sa iglesia. May hindi mga sumusunod, masakitan ang buong katawan. Kung lahat sumusunod, lahat may function, gumagawa ng function nila, ang katawan presko at maligaya. Payapa at maligaya. Walang problema. Kailangan tayo dito magkaisa. May hinaharap tayong malaking na mga gawain. December 7, malapit na, malaking gagastusan natin sa darating na anniversary, 34 years church anniversary. Malaking gagastusan nga harapin natin. Dapat ngayon pa lang magdandahan na kayo bigay ng mga pledges nyo, anumang dapat maitulong nyo sa iglesia. Mga kakaparty kayo sa katawan ni Kristo. Isipin nyo matuwa ang katawan, nga ikaw nga kamay, may ginagamit ka, pagbibigay, yung paa mo, sama ka sa mga pag-sounding, mayroon ka man contribute na mga bagay financially, makagaan sa isipan ng katawan ng nangunguna. Salamat Lord sa mga kapatid na tapat, sincero, nagkaroon ng great burden, generous heart sa paglingkod sa Diyos. Imbis mo kontra ka, mo opos ka, mo reklamo ka, magpasalamat. Salamat Lord, anibersaryo naman, makapagbigay ako ng pledges, makatulong ako sa gawain, makapagserbisyo ako sa gawain ng Diyos. Besides that, meron pa tayong malaking itatayo ng simbahan diyan. Hindi ba bastang gastusan yan? Hindi ko lang pinapakita siya yung plano, kaya ayaw ko magka-pride, mapasok ang kaaway. Sikrito lang yan sa amin. Sabi ni Brother Fred, kini nga style, beloved OP, mudaga ng 10, 15 to 20 million ang gastusin. Baypit pa tayo. Pero kung nagkakaisa kayo, manalangin kayong taos puso, Lord, wala man akong pera ngayon. Ngunit nangako ako, I promise, pledge, magbigay ako ng 50 mil, 100,000, 1 million sa church para sa chapel. Ang Diyos, wala man gagayon, ngunit ang Diyos, ang Panginoon, manghanap ng pamaraanan upang ang pledges mo at hililing mo, ibigay niya sa iyo para matupad mo ang iyong pangako sa gawain ni Diyos. So maging magaan ang katawan ni Kristo. Bakit bawat isa nag-contribute, nagtulungan?
hindi tayo mahirapan. Di lahat itong tagumpay, hindi isa lang, hindi sa amin nga manggagawa. Lahat tayo, ating tagumpay ito. Di isang katawan ng tayo ni Kristo. Isang katawan ng tayo ni Kristo. Kung lahat nagkaisa, maging maganda ang ating naramdaman. Masaya tayo, maligaya, kaya walang kumukontra. Lahat nagkaisa, magkaroon tayo ng great unity in the church. Because in unity, there is strength. Sa pagkakaisa, may lakas, mayroong kapangyarihan. Madali, easiest to plan everything. Bakit? Mayroon tayong unity. Natutuwa kami, yung mga manggagawa. May lalapit, Beloved Opi, ako po'y nangako, magbigay ko ng itong halaga. Mag-ano ko ng magpiling material, ipiling na natin dito. Mayroon po ako mautangan yung mga hardware, magbigay ako ng mga materials. Natutuwa, nakakataba ng puso pag ang Kristiyanong papakinggan mo. Pero kung may papakinggan na, patayo tayo simbahan, wala naman pala pira. Sige, pangayo sa amin. Hindi po kami naghihingi. Sinasabi ko lang sa inyo, kung iniisip mo nga membro ka ng katawan ni Kristo, kasama ka sa kahirapan, kasakitan, kabigat ng iglesia, kasama ka para gumaan, para tulong-tulong tayo, mga plaster maayos ang gawain ng Diyos. We are Christian one unity to build His kingdom. To strengthen the work of the ministry. Tayong lahat inatasan ng Diyos. Magkaisa tayo. We need your heart, your generous heart, your liberty of your heart. Kailangan yun. Kaya nang isort ako sa giving, pinangaral ko yung generous heart liberty. Dahil ang Central Church na kailangan ng malaking lupa para sa gawa. Hindi basta-basta ng lupa yon. Kasi napakalaki ng crowd sa church. Kailangan magkaroon ng mga 20 hectares ng lupa. Hindi basta-basta ang presyo yan. Ang chapel, hindi basta-basta. Kaya sabi ng Minister John Esquirade, may nagsabing kapatiran sa akin, Kuya John, pag nakita ng plano sa church, may nag-umpisa na. Alam ko yung kapatiran dyan ng mga mayayaman. Hipuin ng Diyos. Dubli-dubli yung mga tahanan, dubli-dubli yung mga apartment, dubli-dubli yung mga sasakyan, hindi naman magamit. Sigurado ba kayo pang bibintayan nila ibigay sa church kapag may nakita sila. Ganon din dito sa atin. May nung doktor doon nag-testify, hinukunuhan ko ng testimony, doktor siya. Sabi niya, pinagpala kami as doktor, may anak ko, mga nurse sa abroad, sa ibang bansa, grabe. Ngayon pinagpala kami ng Diyos. Sabi, nagbibilang kami ng tahanan. Sabi, nagbibilang marami. Nagbibilang kami ng sasakyan. Yung kapatid niya nagkasakit. Dahil siyempre, sila medical in profession, hindi nagtiwala sa Diyos. Pina-hospital, hindi gumaling. Sabi niya, nagtatapon lang kami ng pira. Bisipin, billions yung pira, pinagtatapon sa hospital. Hindi pa rin gumaling yung kapatid niya. Anong ginawa? Lumapit sa Panginoon. Nagpalihan sa blood pressure. Suko na kami, Lord. Binitawan yung panampalataya. Isang lihans lang. Pinagaling ng Diyos. Kaya sabi ko, bakit sa umpisa? Grabing testimony mo, pinagpala tayo, nagbibilang ng tahanan, ng lupa. Bakit di kayo naman ang palataya? Tanawa, pinagtatapon nyo din yung milyon yung pira. Yung milyon yung pira, kung binigay mo na sa church, baka nakabilin tayo ng lupa sa Central Church. Ganon din sa atin dito. 3 lang kayong pamilya, wife mo, anak mo, 3 lang kayong pamilya, isang tahanan lang kayo. May nabibilang kayong tahanan, anong gawin yun? Isa-isa, sobra pa. Isang pamilya lang kayo, dapat isasakyan, tama na yun. Bakit ang dami yung sasakyan? Ano yun? Sabi ko, dapat sa Biblia, sa Acts chapter 4, verse 31 up to 34, yung mga early church sa una, nang nalangin sila, nga sabi, lahat ng mga lupa, mga tahanan nila, pinagbibinta nila, at ang hali ng lupa, the price of the land and houses, the sale, alam mo saan din nila? Walang kinulangan, walang binawasan doon. Puro 2 pledges ang love offering, hindi ito tayo sa offering. And they bring the price of the money of the land and their houses, they bring it into the apostles' feet. Dinala lahat nila doon. Sa unang panahon, wala pa mga tahanan, wala pa mga chapel, wala sasakyan. Pero sa unang panahon, araw-araw siya nangyari, Bangilo. Daily, they preach the gospel. Magkano kasi? Pero lahat.
Binibinta ang bahay, binibinta ang lupa, ang lahat na halin. Binigay lahat sa mga apostoles in the early church. Kaya Macedonia, sa grabing kahirap, in their deep poverty, sa kalaliman ng ilang kahirapan, but ang kagalakan ng puso nila, but the joy and abounding heart, grabe, in their liberality. Ang liberality, free ka sa pagbibigay, abundant, plentiful, lahat, grabe kakagibir. Kahit wala silang pera, in their deep poverty, isipin yung deep poverty, malalim na kahirapan. At ang puso nila, sumasagana sa kagalakan, sa kalayaan nilang magbigay sa gawain ng Diyos. Di mo pinimasabi wala kang may bigay sa gawain ng Diyos. Mayroon kang ibibigay. Sa puso mo lang yan. Mag-pray ka, Lord, bigyan mo ko ng generous heart. Bukas na puso para sa gawain. Bigyan mo ko ng liberal heart, Lord. Malaya ko sa bigay. Wala ko iniisip. Kaya the more you give to the Lord, the more blessing that you receive from the Lord. Hindi babaliwala yung binibigay natin sa Panginoon. Ang Diyos magbabalik ng makalibong beses. Sobra pa. Then Acts chapter 5, si Ananias at Sapphira na mag-asawa, nangako, Pedro, ibinta namin aming lupa. Yung lahat nakita na pera, dalhin namin sa iyo. Pero nakatanggap na sila ng milyon. Nag-usap silang dalawang mag-asawa, hindi natin ibigay lahat. Baka si Pedro yumaman. O, mo, mayroong ganon sa church. Nauna yung lalaking husband na discern ni Pedro pagpalapit pa lang niya. Bakit pinagbigyan yung demonyo pumasok sa puso niyo, Ananias? At kayo magsinungaling sa balaang espiritu. Pagsabi pa lang ni Pedro, bagsak. Si Ananias, patay. Hinila ang dalawang binata, linibing. Dumating naman si Sapphira. Ganon din, Pedro, ito lang yung presyo ng bininta namin ng lupa. Sabi ni Pedro, bakit? Nagsabot pa kayo mag-asawa. Nagkaunawaan kayo. Tingnan yung dalawang binata. Kababalik pa lang ang naglubong si yung husband, si Ananias. Pagsabi ni Pedro, bagsak din si Sapphira. Kaya nagkaroon ng takot sa early church. Kaya lahat yun, lahat ng bininta, mga lupa, they sold their land, their houses, and all the prices of their land and houses that they are sold, they bring it into the apostles' feet. Si Jusis, yung taga-ibang bansa in other country, nung narinig niya, umuwi siya, bininta niya rin ang lupa nila. Ang talan niya, kita sa lupa niya, presyo, dinala niya rin sa mga apostoles. Kaya, the power of God, the blessing of God, the souls, grabing dinala ng Diyos sa mga kaluluwang. Natutuwa ang Panginoon pag mayroon lang one heart, one mind pala. Nagkaisa tayo, isang puso, isang isipan namin, isang pagbibigay. Grabe matutuwa ang Diyos. Maraming kaluluwa dadalhin ng Panginoon dahil nagkaisa tayo sa iglesia. Wala nakita ang Panginoon na nagsupak-supak, nagkontra-kontra, sumusunod lahat. One heart, one mind sila. Walang nagsabi nga, akin pera yan. Wala silang sabi. Lahat yan. Sinabi na hindi sa amin yan. Lahat yan ibigay natin para matustusan ang bawat pangailangan ng iglesia. To contribute all the necessity of the church. All things common. Lahat ng pinagbinta, binigay nila lahat. Sa paanan ng apostoles. Amen? Kaya ako prangka kung magsalita. Baka sabihin na binibigay niyo sa amin dito, baka binubulsa namin. Mga minamahal. Kung paano nag-testimony sa Bible, pinatay sila niya sa pira, walang pinipili ang Diyos. Marami mga worker preacher dito, pira lang iniisip. Nabagsak, pinalo, namatay, na disgrasya. So, what is money? Ano gawin mo sa pera? Magpakayaman ka sa church? Para lang itapon ka sa impyerno? Sabi ng Haggard sa Pampanga, si Lucio, si Brother Lucio nga Haggard sa San Fernando, Pampanga. Sabi niya, noon, nung wala pa ako kay Kristo, libo-libong kinikita ko kay Haggard man siya.
Inang expedie ba? Hulihin niya tanan pera, bigyan. Pero ngayon, nakilala ko ang Panginoong Kristo, hindi bali piso-piso na lang. Basta galing sa Panginoon. May mahuli siya, magdukot, kinasanay sa noon, wala pa kay Kristo. Sir, huwag mo ko bigyan ng pera mo. Patingin ng may papel ka dyan, kunin mo. Sir, magulat ang driver, bakit hingi ng ballpen at papel? Sulatan niya. Imbis lisensya pa ngayon, papel. May sinusulat si Lucio, Sergeant Lucio. Sabi ng driver, sabi ng Lucio, ito, puntahan mo yan. Tawagan mo yan. Simbahan namin yan para magbago ka. Para magbago ka dyan. Gumaling ka na. Diyan ako nagbago. Ay, hindi na ako nangungurakot. Di na ako nangungutong. Di binago ang Diyos. Kaya bersikulo ang binibigay sa amin ng mga driver na umayakan. Grabe. Sugapa. So, sa pira yan. Ngayon binago. Bersikulo. Umiyak pa sila. Kaya anong gawin mo sa milyon-milyon kung galing sa demonyo? Hindi bali piso-piso lang pala galing kay Kristo. Kung hindi man pwede piso-piso lang ibigay natin, hindi man na makabili ng pagkapikabilya. Amen? Amen? Kung may milyon-milyon ka sa bangko, yan, withdrawin mo, ibigay mo sa gawain ng Diyos. Kaya pagdating ng panahon, pagdataka ng 666, magkaroon na ng cashless society. Anong cashless society? Wala nang cash na pera, mahawakan ka. Yung mga pera sa bangko na ka-deposit, kunan na nila, wala nang account mo doon. Maraming ganyan hacker ngayon, nangangawala yung kwarta. Because of computer. Yan, delegado. Pag-roll ng 666, pagbalik ng Diyos, wala, automatic. Mag-close yung mga bangko, mga account. Kontrolin nila lahat. Kaya bakit? Yun ang sabi niya nga, wala nang makapagbinta, baligya, makapagpalit ng pagkaon, baliban kung may tataka ng 666. You cannot buy or sell unless you have a mark of 666 sa imong gamay in your right hand and your forehead. Kaya wala nang pera yon. Pag may tataka 666, munta ka sa grocery, wala nang cash. Igano mo lang yung kamay mong kanan doon sa may cashier. Pag gano'n mo, pag tanaw, bayad na. Kunin mo ng pinamimili mo. Yon. You cannot buy or sell unless you have a mark of the 666 in your right hand or in your forehead. Kaya hindi natin magamit pagdating araw. Kaya habang may panahon pa, mga kapatid, magpakainit, maging tapat. Nga nawa pagbalik ng Diyos, hindi tayo madatnan ng Ginoo na gumagawa ng kalikuan. Hindi tayo gumagawa ng karumihan. Kaya kung marumi ka, lalo ka magpakarumi. Liko ka, magpakaliko ka pa. Dito tayo sa banal, magpakabanal tayo. Maging matuwid tayo. Kaya biglaan ang pagbalik ng Diyos. Biglaan. Walang nakaalam, hindi manuktok. The second coming of the Lord is like a thief in the night. Tulad na bang nanakaw sa gabi, walang nakaalam. Very quickly. Sabi niya, behold, I come quickly. And the reward is with me. The reward is with me. And I reward all your works that you have done. Tingnan ng Diyos ang ginawa nating matuwid at banal. Yun. Ang reward, matanggap natin, langit, buhay na walang gan. Wala tayong madala sa langit. Solo kita, ang ating banalan, katuwiran ng pagsagawa. Yun lang ang madala natin ma-preside sa langit. Wala tayong madala ng material na bagay sa lupa. Wala. Only our righteousness and holiness and good deeds will bring it into heaven to present the Lord. Kaya maminamahal, magpakainit tayo. Maglingkod. Paligot, alam na natin. Grabe nangyari na lahat. Maraming nangamatay. Maraming nasalo. Tulong Biblia, pestilences. Anong pestilence? Nangamatay. Famine, drought. Grabe ng hirap. Earthquake in every places. Kaya may namahal, magpakamata na tayo. Buksan natin mga mata, buksan natin mga puso. Isa na lang isipin niyo, magpatuloy na ako paglingkod sa Diyos. Patuloy ko na sambahin ng Panginoon.
Dito na ako manatili sa paglingkod sa Diyos. Di na ako pupunta-punta pa sa ibang mga simbahan. Kaya baka pagpunta-punta ko, maging mga marumihan, baka gawa pa ko ng karumihan. Baka gawa pa ko ng kalikuan, baka pagbalik ng Diyos, maiwan pa ko. Sayang ang aking sakripisyo. Dito na, magpatuloy ka. Dito tinuturo ang buong katotohanan, tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Sunod lang tayo at magpakumbaba upang tayo itataas ng Panginoon, pagpapalain ng Diyos. Dahil siyang nagapakumbaba, itataas ng Diyos. Ang nangamataas ng mayabang, ibabagsak ng ating Panginoon. At maraming grasya ibigay ng Diyos sa mga nagpapakumbaba. Awitan natin, Diyos mo minamahal. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Aking Jesus, titingnan mo Jesus. agad ko Sabtod ang mensahe. sa tuwing nalilito, hinahanap mo. Singgit mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin ang papalala. Aking Jesus, Aking Isus. maasahan mo ano bang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod. Mapapatawan mo ano bang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan. Ikaw ingatan. Kataguyong sa tigas. Masigit pa sa'yo. Revive the children that's in my God. Revive the children, bless the children, Lord. Hallelujah, Jesus. Kailangan namin presensya mo, Lord, Malang Espiritu. Mananahan sa puso namin. Hallelujah. Magsumikap, mapuspos ang Malang Espiritu. Kaya ang Banal ng Espiritu mag-control sa puso natin. Magturo sa atin, magpakabanal, maging matuwid. Jesus, hallelujah. Salamat sa mga panala. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka.
Kita ng dilim at alon sa dagat. Hallelujah. Ang pag-ibig mo sa akin. Hallelujah. Lagi naman Jesus. sa Panginoon Jesus. 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 Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong habag sa amin, Lord. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong panala sa amin. Tagapagligtas. Maraming tagapagligtas, walang iba. Sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. Purit ka, Lord, purit ka, purit ka. Purit ka! Abang naramdaman niyo pang balang Espiritu, manalangin tayo lahat mga minamahal. Damahin niyo pang presensya. Mapuspos ka mo ng balang Espiritu. Kailangan ng presensya ng Diyos. Maraming salamat si Mahabagatawa sa kausapin natin ang Diyos lahat. Itaas ang kamay habang naramdaman ng presensya. You have to pray in the Spirit. Kausapin natin ang Panginoon. Upo ng ilang Diyos sa mabanal sa mas pangalan ni Jesus. Put to the earth prayer and let it pray, beloved parents in the Lord. Kahabagan mo mga anak mo, Lord. Pagpala mo lang sa material, pinansigi sa spiritual. More wisdom, understanding, impart in their heart, Lord, with all humbleness and sincerity and unity in their heart. Panginoon, impart them the gift, hallelujah, of this university and liberty in their heart. Panginoon, with all one body of Christ, na magkaisa kami. Pagpalain mo kami labusan, pagaling mong karamdaman, baguhin buhay namin. Pagpalain mo kami negosyo, trabaho na buhay, pagkikitaan, Lord. Bless us so much, my God, tonight. Hallelujah. Material blessing, financial blessing, physical blessing, most spiritual blessing, Lord. To the first prayer with the pastor in Jesus' name. Sing it, hallelujah. Hallelujah. Patong kami sa ulo niyo, isa nakataas. Lahat tayo mag-rebuke with all power and authority. Mapagkapangyarihan mo sa magitan, Lord, sa mga sa to. Palain mo kami lahat, tulugan mo kami, kabagan mo kami, Lord. I bind up of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from the children in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed right now. Problem is by poverty be gone, weakness began. Bless them so much, Lord, abundantly, financially, Lord. Bless the job, their business, their work. Everything, my God, hold them tightly, my God, in serving you, Lord. Hallelujah. Make this strong to the part of invite right now, my God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen sa Lord. Hallelujah. Palapakan natin Diyos, mami naman. Manindog tayong suon, bayaw kamot. Ilukso kita, tulog ka bises. Kusog ka pagsinggit. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Amen. Ayaw mag-absent, mami na mahal.
Friday at yung overnight prayer. Magdala ka mo ng mga bunga, magdala ng maraming kaluluwa. Instead nga ma-absent ka, magdala ka ng kaluluwa para palipain Diyos, papalain ka ng ating Panginoon. So as we said before, patuloy tayo naghingi ng mga pledges, special offering sa ating mga anniversaries at sa ating mga lupa. Panginoon, araw kayo papalain ng Diyos. Hindi tayo magtagal, tayo mayo tatanan, mga minamahal. Manindog ta. Minamahal, tomorrow magkaroon kami dito ng general fasting sa Pasol House. Tinanawagan po ang Central Church. Kailangan natin yung fasting and prayer. Tabang sa Ginoo, sa maritir ang mga darating pa mga kalamidad. Ang ating church anniversary, mag-fasting tayo, mga adults, youth, single, and finest choir, instrumentalists, mga preachers, mimer, mga minamahal, mga ilang days na fasting, sige, putol-putol lang. Maminamahal, no? 18 days fasting, putol-putol lang tayo. Hanggang sa anniversary po natin yan, mamilal kay papasting natin yung darating na mga lindundol. Mga kapatiran, wala kayong trabaho sa bahay, wala namang klase ngayon. Dito kay Pastor, magkaisa po tayo sa prayer and fasting para tayo pagpapalain natin. Mahalaga yung pagsunod. Yung sumusunod ay grasya, biyaya, pagpapala sa atin. Maminal, tumayo tayong lahat sa ating beloved Father Dante Makabayang sa ating closing prayer po. Amen. Bishop po, Preacher Andy Binyas. Tayo malangin pasalamat sa Ginoo manamahal. Hallelujah. O nabigamahanan sa kalamang Yesu Kristo, langit ng mahal, maging mga Diyos sa langit. Ginoo, kami nagpasalamat ng langit ikong panimbahon. Nga bago na natapos, Ginoo God, hallelujah, salamat sa proteksyon, ikaw nagagabay, nagabantay, nagamping, sa tanay mo mga anak, nagato sa balitiwan nga puro sa proteksyon, Ginoo God, salamat sa pagsugod sa MC, sa mapagdaig, sa Jepol, sa Solim, Ginoo, mga lawiton, ikaw nagpanalangin, dahil sa mga buhing kataugan, sa tanan mo mga anak, ang mga napaminawan, mga testimonyo, Ginoo God, hallelujah, ikaw magapanalangin, kuptan mo kini, nga dili may kaway, may palang sa kanamo, Ginoo God, hallelujah, sa maliton, beloved, single na youth choir, Ginoo, Jesus Christ, Jesus Christ, mga lawiton, Ginoo God, ikaw nagadiyong sa mga lawiton. Salamat sa presensya, pasabot sa paghatag, sobrang sinsak ito paghatag, kanunay, ikaw nagpasabot. Yung mga paghatag, may tulubdan sa talang panalangin, Ginoo, sa iyong pulong, idala sa mga buhos ng lagad. Ikaw nagpanalangin, nagpahimnos mo sa kanamo, Ginoo, hallelujah, dalaygon ka. Sorry, katapasan yung pulong, Ginoo God, ipatuhong po sa mga singkasing, Ginoo, gabayan, hallelujah, sa tabi nagpaabot sa mong pagbalik, Ginoo, kami naghahangyo sa mong gamahanan ngalan, wala pang amo, mga pastor, evangelist, wisdom, biday, ka magagabay, magabante, mag-aamping ka na mo, ilayo kami sa tama disgrasya, ang gusto mong panimalay, puno sa kalinaw, gahong proteksyon, Ginugad. Ibalik mo kami sa tunod sigom, tigom, Ginugad, sa overnight, pero uban si mga anak, punta mo mga simba, uban sa mga bisita, husahon, magkimigtalan si mong grasya, kaluoy, Ginoo, o kinapasalamatan si mong gamahanan, ngalan, sa ngalan sa Kristo. Amen. Amen. God bless you po, Brother Pastor Dante. Maglaman nuway kita mahal. We love you in the Lord.